nakaka-excite po magkaroon ng tatay na excited po umuwi para turuan ka mag-bike. It's not too late. Kaya pwede kitang turuan mag-bike. Thank you po, Doc. Ito lang ang bagay na magpapaalala sa'yo na minahal kita kahit na hindi nga naging tayo. Ayokong isipin mo na wala akong binigay na magandang alaala sa'yo. Bakit mo ginawa yun? Dahil gusto ko nang malunod at mamatay ang pagmamahal mo sa amin ni Annalyn. What's going on here? Ba't kayo basa? Ba't kayo magkayakap? I saved Lynette's life. Nag-CPR ako. I saw her drowning, kaya pareho kami basa. Dok, sa inyo po ba to? Oh my God! Mars, patulong. Patulong tayo. Akala ko nga po 100,000 lang ang idodonate sa foundation. Pero nung nadagdagan pa po ng 200,000, sobrang pasasalamat po ng lahat para kay Doktora Annalyn. Paano ka nakapag-donate ng 200,000 pesos? Kasi po, ma'am, meron pong anonymous donor po na nagbigay po ng pera para po dun sa foundation na tinutulungan ko. $200,000? Same day as the pageant? Ikaw ba ang anonymous donor ng foundation ni Annalyn? Moira, pwede ba? Bakit ka nag-withdraw ng 200,000 the same day as the pageant? Ikaw ba ang anonymous donor ni Annalyn? So what? Ano pang meron yung Annalyn na yan na kailangan mo maglabas ng ganong klaseng pera? Special ba siya? This has nothing to do with Annalyn. Para to sa foundation, para sa pag-aaral ng mga bata. Huwag mo bigyan ng ibang meaning. Sa'yo wala. Pero kay Annalyn meron. Kaya nag-feeling yon because you're giving her special treatment. Special treatment? Hindi nga niya alam na akong nagbigay para wala siyang isipin. Pero hindi ko pa rin gusto na nag-withdraw ka ng ganong kalaking pera. Ultimately, si Annalyn pa rin ang nakinabang dahil nagmukha siyang super generous. Yun lang ba ang concern mo? Hindi yung mga bata na hindi makapag-aral? Now, kung tapos ka na, pwede na ba ako malis? Okay, look. Fine, I'm sorry. Nagdala lang naman ako ng pagkain dito para sa'yo dahil wedding anniversary natin next week. Can't you just try to be nice to me? Moira, I'm trying to be nice to you. Pero sana tanggapin mo na natapos na tayo. Paulit-ulit ka eh. Parang wala kang naririnig. Robert, I love you still. Kahit sinasaktan mo ko. Ayusin na lang natin to. Gusto mo bang tumandang mag-isa? I'm sorry, Moira. But it's going to be unfair to you kung magsasama pa rin tayo. Dahil meron ako ibang mahal. What? May mahal ka ng iba? Sino? Si Tisay pa rin ba? Oo. Si Tisay pa rin. And now, ipaglalaban ko na siya. Once our annulment is finalized, siya ang una kong pupuntahan. Sinabi mo yung kay Moira. Babalikan mo talaga si Tisay. Para tumigil na rin siya. Naawa na rin ako sa kanya eh. She acts like we're still together. Eh gusto pa nga niya mag-celebrate kami ng wedding anniversary. Pare, matagal na proseso ang annulment. Do you really think mag-aantay sa'yo si Lynette? Tandaan mo ha, nandyan lang si Michael. Matagal nang umaligid yung Michael na yan kay Lynette. Pero remember, he's never gotten as close to her like I did in such a short time. Alam mo, gusto ko talaga yung confidence mo. But you should know, daig ng pagong ang kuneho. Diba, sa kwento nga, nanalo sa race ang pagong dahil masyadong confident ang kuneho. So, kahit mabagal man makarating si Michael kay Lynette, baka siya pang manalo. Ray, can you do me a favor? Sure, ano yan? Tingnan natin.
Basta gusto ko ng iced coffee. Dr. Santos. Hi, Doc. Hey. Sis. Pwede ba kitang makausap saglit? May tatanong lang ako. Sige, excuse us, Sige, Doc. Excuse po. Doc Meneses? Kukumustahin ko lang sana yung nanay mo. Kasi naalala ko, hindi ba, ako yung nag-opera sa kanya noon. Tapos tinanong mo pa nga ako kung magkano gagastusin para maging isang neurosurgeon. Tapos sinulat ko pa sa kamay mo, di ba? Look at you now. O, kamusta nga pala nanay mo? Si nanay po, ayun. Tuloy-tuloy lang po yung pag-abot po sa mga pangarap niya. Abot sa mga pangarap. Opo. Kasi po, Dok, teacher aide po si nanay sa umaga. Tapos diretso po siya sa school. College. Nag-aaral po siya. College? Saan siya nag-aaral? Sa San Martin College po, Dok. Okay. Well, I'm happy for her. Buti, hindi siya nahihirapan mag-aral pagkatapos ng trabaho. Mukhang hindi naman po kasi natatapos na po siya ng maaga, mga 5 p.m. po. Tapos onti lang din naman po yung units niya. Okay. May tatanong po ba kayo, Dok? Wala na. Yun lang naman. Thank you. Okay po. Sige. Ano na po ako? Sige po. Hello, pare. Sa San Martin College daw si Lynette. Hanggang 5 p.m. Okay. Nako, pasensya na kayo Hindi ako makakasama sa inyo kasi kailangan ko pang maglaban ng mga damit ng anak ko eh. Okay lang po, Miss Lynette. Ay, naku, huwag na ako tatawaging miss, no? Ay, sorry po. Di po kasi kami sanay eh. Ate Lynette na lang po kayo. Pwedeng ate. Pwede nga naman ako, pasensya na kayo kasi alam niyo na, yung classmate niyo medyo may edad na. Okay lang po yun. Wala naman pong age limit yung college eh. Uncle mo po kaya, di ba? Opo. Talaga? Salamat. Okay, naku, sige na, umuwi na kayo. Baka mamaya gabihin pa kayo sa daan. Okay po, ingat po. Sige, ingat din po. kayo, ha? Ingat po kayo, ha? Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Ay, mag-text kayo sa nanay niyo, ha? Net. Ano? Kumusta yung araw mo? Okay naman. Ako, ang babait ng mga kaklase ko. Kahit na, alam mo na, medyo may edad na yung kaklase nila. Okay na okay sila. Sinamahan pa nga nila kung saan ako bibilin tong uniform ko. Nice. Ikaw, kamusta ka? Kayo ni Chang Susan. Nag-usap na ba kayo? Hindi ko pala nabanggit sa'yo. Nag-usap na kami ni Chang Susan bago kayo mag-outing. Alam mo, Lynette, kahit maging maayos ako na tao doon, pakiramdam ko, iba gusto niya para sa'yo. Sino naman ang gusto niya para sa akin? Si RJ. Baka naman nagbibiro lang si Chang Susan. Kahit na, kung ano pa yung mali, yun pa yung pinapaboran eh. Pakiramdam ko, kahit wala si Dr. Tanyag, parang siya pa rin yung karibal ko eh. Michael, wala ka namang karibal. Wala akong karibal? Wala. Ang ibig bang sabihin nun, Oo. ano lang? Ang sabi ko, wala kang karibal. Yun lang yun. Halika na. Hatid na kita. Halika na. Mommy, I went home. Wala ka dun. What are you doing here? Alcohol is bad for you. You sound just like your father. Makes me feel that he's right here with us.
Bakit ba umiinom ka na naman? Ano pa ba ang dahilan kung hindi yung magaling mong ama? Imagine, he told me, once ma-finalize yung annulment namin, babalikan niya yung tisay niya. Kapal na mukha. Ha? Hiwalay na sila nun, diba? Sabi mo, nag-ibang bansa na siya. Palagay ko hindi eh. I think I was misled. Parang hindi naman umalis ng bansa yung tisay na yon. Kaya siguro hindi na rin sinasagot ang mga tawag ko nung private investigator na na-hire ko. Paano mo nalaman? I have a very bad feeling na nandyan lang sa tabi ni Robert yung tisay na yan eh. Parang she's just waiting for our marriage to fail. And she's going to swoop in at sila magkakaroon ng happily ever after. Mommy, I don't think Dad is seeing anyone. No, Zoe, alam ko. Hindi nagkakamali ng hunch ang babaeng niloloko ng asawa niya. Kala ni Robert, kakatuluyan sila. Ano ba meron dyan sa tisay na yan? Alam mo, hindi na daw kami magkakabalikan eh. Something is bothering my husband. Hindi niya ma-let go yung tisay na yon. Hindi kaya nabuntis niya? Mommy, I am going to make that tisay's life a living hell. Hindi pwedeng maglihado tayo. Lalong-lalo na ikaw, Zoe. Si Tito Michael. Siyempre, Ay! Thank you, Tito! Sakto pa ubos na po yung stock ko nito eh. siyempre alam kong favorite mo yan. Ang dami, Tito ah. Oo. Kaya pala, nagkita kami ni Grace kagabi. Nagkakwentuhan kami. Nagurado po, miss niya na po si Tito Harold. Oo nga. Miss niya ni yung tatay niya. Nakakatuwa kasi naikwento niya sa akin, marunong pala siya mag-basketball. Tsaka nag-aayos din pala siya ng tubo. Yun, marunong din siyang magpalit ng gulong ng tricycle. Isipin mo, babaeng tao, pero ituro daw ng tatay niya yun eh. Eh, bata pa lang po kasi si Chris. Close na po sila ng tatay niya eh. Swerte niya nga po, dami niya pong natutunan sa tatay niya. Nakakaingit. Ikaw ba, ano bang gusto matutunan sa tatay mo? Gusto ko po matutong mag-bike. Mag-bike? Napakadali lang nun. Sige, bibilang kita ng bisikleta, tapos tuturuan kita mag-bike, ha? Talaga po? Oo. Basta kainin mo muna yung pasalubong ko. Thank you agad, Tito. Ay, nako, hindi mo alam. Magaling mag-bike ang Tito Michael mo. Yan. Thank you. This Friday, mag-assist ako kay Dr. Faustino. There'll be other residents observing. You can observe as well. We have... You okay? Kanina ka pang walang kibo. sorry. I'm distracted lang. Around this time kasi we usually fly out. Fly out? Anniversary week kasi ng parents ko, and we usually go on a vacation. The three of us. Pero I realized, hindi na pala mangyayari yun. Nasanay lang ako. Pwede pa naman ah. Huh? What do you mean? You three. So, can be complete. Luke, they're no longer together. Watak-watak na kami. What I mean is, mag-set up ka ng blind date para sa kanila. But of course, don't tell Doc RJ and your mom. Surprise them. And make it romantic. You know what? That's actually a good idea. Wait. I'll call Dad. Oh, Michael, anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo sa labas ng school nila at kahapon? I don't know what you're talking about. Dr. Tanyag, huwag ka na mag-deny. Ikaw yung nakasilip sa amin
kahapon. Sige, ako nga yan. Hindi ko itatanggi. Pero nandun lang ako para kausapin at kumustahin si Lynette sa pag-aaral niya. Pero since dumating ka, nagpaubaya na ako. Nagpaubaya? Wow. In the first place, hindi mo dapat ginagawa yun eh. Hindi mo dapat siya kakausapin. Ba't mo kailangan gawin yun? Ikaw, bakit mo nililigawan si Lynette? Di ba ilang beses ka na rin niya binasted? Dahil mahal ko siya. Eh, mahal ko rin siya. Kaya that's why I can't help to see her. Let me remind you, di ba nag-usap tayo na ipapaubaya mo sa akin yung iniwanan mo mag-ina? Wala naman akong ginagawang masama. Sinisiguro ko lang na okay si Lynette. Lalo na't hindi kami madalas magkita. Ibang klase ka rin, no? Pailalim ka kumilos. Bakit? Nai-insecure ka ba? O natatakot ka na wala kang mapapala sa panliligaw mo kay Lynette? Sa tingin mo ba, mapapasagot mo si Lynette dahil lang makulit ka? Lalo lang siya mata-turn off. Kung ako sa'yo, mahalin mo na lang siya na mabuti. Para kahit na makita niya ako, hindi malilito ang puso niya. Dahil sapat ang pagmamahal na binigay mo sa kanya. Ingat. Yan. Good job. Ano bang meron? Bakit ba kailangan nakapikit pa ako? Ayan. Pikit lang. Josa, ano ba to, ah? A two, a three. Para sa'yo. Ako, Michael. Ang ganda naman ito. Para saan? Bakit mo ko pinibigyan? Wala lang, naalala lang kita, kaya sabi ko piling ko para sa'yo. Oh, sigurado akong mamahalin to. Tingnan mo naman, oh. Oh, mahal yan, mahal yan. Oo talaga, Lynette. Sa panahon ngayon, mahal nang magmahal. Ewan ko ba naman dito, hindi man lang nakabigyan kahit yung gano'n, no? Yung bracelet man lang. Oy, alam mo yung pagmamahal ko sa'yo, hindi nasusukat sa mga ganyan-ganyan yun, no? Oo nga naman, Diyos. Alam mo, ang pagmamahal, hindi naman yun nasusukat sa material na bagay. Eh, tama naman kayo doon. Pero hindi, gusto ko pa rin. May ganun ako. Inggitera ako. Mag-ipong ka. Ang ganda, Michael. Nandyan yung pag-asa ko na someday, we'll have our own time together. Our own place under the sun. Paano ko isasangla ang isang bagay that symbolizes my love for you? And all the things that could have been but never was. Ito lang ang bagay na magpapaalala sa iyo na minahal kita kahit na hindi nga naging tayo. Ayokong isipin mo na wala akong binigay na magandang alaala sa iyo. Lynette, hindi mo ba nagustuhan? Ay, hindi. Nagustuhan ko. Ang ganda niya. Salamat. Bigla kasi natahimik eh. Pwede ko bang isuot sa'yo? Yes! That's my boy. Sige. Hindi na lang yan. Yes! Salamat. Ang ganda. Tsaka Lynette, baka pwede na mayayin kita sa high school reunion namin. Suotin mo na rin yan para lalo nilang makita yung kagandahan mo. Oh, sige. Ang ganda talaga, Michael. Salamat, ah. Ay, pero alam mo, mas maganda yan kaysa dun sa isang mong kwintas, no? Sana nga pala yun? Nawawala eh. Nawala ko na. Oh, sayang naman yun. Eh, mamahalin pa naman yun. Parang pag sinanla yun, malaki eh, no? Sayang. Mamahalin? May isa ka pang kwitas? Ay, noon yun. Kaso nawawala na. Pero ayos lang naman kahit nawala siya kasi hindi naman totoo yun eh. Peke lang yun. Mas maganda to. Ay, Lynette, saglit lang. Kailangan ko sagutin ito.
Lynette, pa nagkagalit kayo ni Michael, asan lang natin yan? Ay, oo, para marami tayong pera. Kayo talagang dalawa, tumigil na nga kayo. Teka muna sandali, Diyosa, tulungan mo muna ako. Ano bang isusuot ko dun sa reunion ni Michael? Wala naman akong damit. Di ano na lang kaya? Yun na sinuot mo dati, yung doon nagpunta ka sa welcome party ng Apex. Best intisay ka doon. Maganda sa bagay sa iyo. Yun? Oo. Ayoko nga yun. Naalala mo, yung gabi na yun, ha? Doon ko lang nalaman na yung asawa pala ni Ma'am Moira, si RJ. Ayoko yun. Ayaw mo yun, maaalis yung mga bad memories mo. Yes! Mapapalitan na yan ng good memories kasi si Michael na ang kadate mo. Capital M, I, C, H, A, E, N. Michael. Mami, ba't mo ba ako pinilit hiramin tong coach ni Daddy? Mayroon naman akong car eh. Kasi anak, I have a feeling na may communication pa rin ng daddy mo at yung tisay niya. What? At ginamit mo pa talaga ako? Kailangan ko maghanap ng evidence. Pagbigyan mo na ako. Fine, since you're already here, I need you to free your schedule tomorrow. Let's have lunch. I have a surprise. Why? What's up? Basta surprise nga eh, secret. Wow. Wow. This looks really familiar. Parang nakita ko na to, ha? Baka naman ibibigay niya sa'yo yan, Mom. I don't think so. Well, he seems to be a nice person, pare. Hayaan mo na si Michael. Maayos siya ngayon kasi nanliligaw siya. Pero who knows what kind of person he is? Pare, hindi mo alam yan. Besides, wala ka namang magagawa. Pare, luging-lugi ako rito. Pinaubaya ko na nga ang pagiging ama ko kay Annalyn sa lalaking yun. Pagkatapos, pati ba naman si Lynette? Pare, is this about winning against Michael? Pare, all I'm saying is, hindi ko alam kung saan ako lulugar sa mga taong mahal ko. Nasasaktan ako pag naging close si Annalyn kay Michael. Eh, masakit rin sa akin na parang nagkakamabutihan na si Lynette at saka si Michael. Okay. Here's my take on all this, pare, ha? Wala ka namang magagawa na kay Lynette, eh. You can't, hindi mo siya pwedeng ligawan out in the open. Focus on Annalyn. Total, sabi mo, di ba, kaya ka nga nagpapaka-close sa kanya para one of these days, kapag nalaman niya na ikaw pala talaga ang tatay niya, hindi siya ganun kagalit sa'yo. So be there for her. As a father. Total, ikaw naman talaga may karapatan sa kanya, eh. You may still have an advantage over Michael. Ikaw ba? Ano bang gusto matutunan sa tatay mo? Gusto ko po matuto mag-bike. Pare, mauna na ako ha. I just have to do something for my daughter. Pare! O, sige po, enjoy lang po kayo dyan ni Tito Michael. Tsaka mag-iingat po kayo, ha? Sige po, love you! Dr. Annalyn Santos, please proceed to the left wing part immediately. Dr. Annalyn Santos, please proceed to the left wing part immediately. Dr. Santos, nagustuhan mo ba? Ba't nandito po kayo, Dok? Pinapage kita dahil may procedure tayong gagawin. And I will be the one to assist you. Procedure po dito po sa garden? Madali lang yung procedure.
Ngayong araw na to, matututo ka mag-bike. Seryoso po ba kayo dyan, Dok? I need first-year residents para sa medical mission this coming Tuesday. Dr. Santos? Sige po, Dok. Game po ako. Si Doc Antonio ang kasama mo from Neuro. Wait, kasama si Lou sa medical mission? For 2 days? Yes. Why? Is there a problem, Dr. Daniel? Lynette! You look so good. Mukha kang asawa ng doktor. Hindi ba may lunch kayo ng dad mo today? Oo nga eh. Hindi pa siya dumadating eh. Nag-worry na nga ako eh. Eh kasi kasama ng dad mo ngayon si Annalyn. Tinuturuan niya si Annalyn mag-bike. Ha? I'm glad you enjoyed it. Pero I have another surprise for you. Ano bang pakay mo sa daddy ko? At feeling mo anak ka? Zoe, Ah, hindi ilang sa buwan ka na ba ganon. niya? Hindi sa ganon. At hindi ako nagpabili ng bike. Sinungaling. Oy, 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 oy!